Gandang umaga sa lahat. Ngayong umaga ay babasahin natin ang ikaunang kabanata ng Esther at magbabahagi ng salita ay si Pastor Tim. Ako ay nagagalak na makita po ang bawat isa at ang madami nating Bible School student. Ngayon ay gusto po nating basahin ang libro ng Esther at ilang beses na po itong nabasa. Ngunit ngayon sa taong ito ay babasahin po natin ito sa perspektibo ng deep and wide. Maaari po nating basahin ang kabanatang ito ayon sa perspektibo ng ikawalong mga awit. Si Esther at Mordecai ay katulad ng mga paslit na walang kapangyarihan dahil sila po ay mga banyaga sa kaharian na iyon. At si Esther naman ay bata pa sa mga panahon na iyon, ngunit ginamit sila ng Panginoon at itinaas ng Panginoon. At Diyos ang nagbigay ng korona sa kanila. Kaya naman aking masasabi na talagang kinoronahan si Esther ng hari sa mga panahon na iyon. At siyang nagdala ng kaligtasan sa maraming mga taga-Hudyo na nasa imperyong iyon. Ang simula ng librong ito at ang dulo ng librong ito ay patungkol po sa mga piking. Ngayon ay makikita po natin ang piking na mayroon si Ahasuerus o kaya si Xerxes. At sa dulo ng librong ito ay mayroon pa pong mga piking na nabanggit at kung paanong naligtas ang mga Hudyo sa pamamagitan ni Esther. Nabanggit po ang tungkol kay Haman at Mordecai. Sila ay magkaibang tao. Sa mga panahon po na iyon, sino ang mga nilikha o kaya iniligtas ng likha ng Diyos? Si Esther at Mordecai ay nilikha ng Diyos at sila ay ginamit ng Panginoon upang maligtas ang buong Israel. Bago po natin pag-uusapan ng librong ito ng Esther, bigyan ko po kayo ng isa pang pananaw. Ang libro ng Esther at libro ng Daniel at maging ng Nehemiah at ng Ezra. Ang mga ito ay tinatawag po na post-captivity literature o mga nailathala matapos ang pagkakabihag ng mga Hudyo. Ito ay mga panahon kung saan ang mga Hudyo ay maaaring makapanumbalik sa Jerusalem matapos ng kanilang pagkakabihag. At mayroon pong dalawang uri ng mga Hudyo. Isa ay ang kasama ni Esther at Daniel. Hindi po sila bumalik sa Jerusalem. Sila ay nasa panahon pa rin ng pagkakabihag. Bagkus ay nanatili sa mga banyagang bansa katulad ni Daniel na nanatili sa Babylonia. Hindi siya kailanman nakabalik sa kanyang sariling bansa dahil siya ay matanda na. Kaya naman kung babalikan po natin ang imperyo ng Persia, kung tutuusin nakuha ng Persia ang lahat ng mga nagmula sa Babylonia. Matapos ang pagkakabihag ng mga taga-Hudyo ng Babylonia, ang mga Hudyong ito ay natanggap din o kaya ay naipasa din sa mga Persyano. Kaya kung titignan po natin ang libro ng Esther,
Marami ang nanatili pa rin sa Persia imbes na bumalik sa Jerusalem. Sila ay nanatili sa Persia. Dahil sila ay nasanay na sa kultura doon, at mayroon silang sariling grupo ng mga Hudyo sa bansang iyon. Ngunit meron din namang mga grupo ng mga Hudyo na nagbalik sa Jerusalem katulad ni Ezra at Nehemiah. Ngunit nais ko pong sabihin na sa kanilang pananatili o kaya'y pagbalik sa Jerusalem, ang Diyos ay mayroon pa ring pakialam sa mga bansa, sa mga Hudyong ito. Ang ngalan at kadakilaan ng Diyos ay napakadakila na ang buong Persia at maging mga Hudyo ay nakaranas ng kaligtasan ng Diyos. Kahit na po hindi nakabalik ang mga Hudyo, kahit na sila ay nasa isang banyagang bansa, ngunit naranasan pa rin nila ang kaligtasan na binibigay ng Diyos. Kaya naman ang libro ng Esther ay nangungusap po sa mga Kristiyano na nabubuhay sa panahon na puno ng kadiliman, maaaring sa marketplace, sa atin pong pamilya. Ang mga lugar na ito ay walang masyadong Kristyanismo. Ngunit naroon pa rin na ang pangalan ng Diyos ay nasa mga lugar na ito. Katulad ng Persia. Ang Persia ngayon ay ang Iran. Sa kasalukuyan ay hindi po ito isang Kristiyanong bansa, ngunit ang pangalan pa rin ng Diyos ay naghahari sa lugar na iyon. Kahit na napakadilim ng kaharian ng Persia o kaya ng paghahari ni Xerxes. At naroon na nakikita pa rin ng mga tao ang kanilang pagkakakilanlan sa Diyos. Maaring sa iyong orihinal na pamilya ay hindi sila may mga kapamilya kayong hindi naniniwala sa Diyos o kaya sa komunidad na iyong kinabibilangan. Ngunit ang katanungan ay kung sino ang kayang gamitin ng Diyos bilang kanyang likha upang ipakita ang kanyang kaligtasan. Nakikita po ba natin ang ating sarili bilang likhang iyon o ang redemptive creation ng Panginoon? Maaring katulad po tayo ni Esther. Mayroon kang posisyon na ipinagkaloob ang Diyos sa panahon na iyon. Kaya naman wag po sanang mababa ang ating pagtingin sa ating sarili. Ang librong ito ay napaka-espesyal dahil sa buong libro ay hindi nabanggit ang pangalan ng Diyos. Hindi rin nabanggit ang pagsamba sa Diyos o kaya pananalangin sa Kanya. At wala ding kahit anumang propesiya. Walang kamanghamanghang bagay na naganap sa buong libro. Sa buong libro ng Esther, masasabi po natin na wala tayong makikita na kahit anong tungkol sa Diyos. At sa mga kasaysayan nga ay may mga manunulat o kaya nag-aaral ng kasaysayan na nais tanggalin ang librong ito dahil hindi naman nabanggit ang tungkol sa Diyos. Dahil para bang wala naman itong kaugnayan sa Diyos. Ngunit sa sitwasyon na ito, sa librong ito, makikita pa rin po natin ang pagkakapareho nito sa atin pong araw-araw na buhay. Sa ating araw-araw na buhay ay wala pong gaanong kamanghamanghang bagay na mga nangyayari sa paligid natin. Maaring hindi nakakatanggap ng pahayag katulad ni Moses sa Mount Sinai. Ngunit kahit na hindi po natin ang mga bagay na ito, alam natin na ang Diyos ang may kontrol sa lahat. Ang Diyos ang siyang naghahari sa ating mundo at sa ating komunidad. Ngayon, titignan po natin ang librong ito ayon sa perspektibo ng Deep NY 2026 o ang lalim at lawak ng kadakilaan ng Diyos. Bibigyan po natin ang kabanatang ito ng pamagat, yakapin ang iyong pagkakakilanlan bilang likha ng Diyos.
at maging alulod ng kaligtasan ng Diyos. Sa kabanatang ito ay hindi pa po nabanggit ang tungkol kay Esther. Hindi pa nabanggit ang pangalan maging ni Mordecai. Kahit na si Xerxes at Vashti ay hindi po mga Hudyo dahil hindi naman nila kilala ang Diyos at hindi nila kilala ang Diyos. Samantalang tayo'y mga Kristiyano, ngunit maaari pa rin po nating pagbulay-bulayan ang buhay ni Xerxes at Vashti. Ang rurok ng librong ito ay nang si Esther ay nagtungo sa hari. Si Esther ay mayroon naman sanang desisyon na hindi magtungo sa hari, ngunit nagtungo pa rin sa kanya. Ngunit mayroon din katulad naman ni Vashti, o kaya katulad ni Xerxes. Unang bahagi ng kabanatang ito, verse 1 hanggang 9. Unang bahagi ay bibigyan po natin ang pagkakalkula ng tao. Mula verse 1 to 9, tungkol po ito sa magarbong piging na mayroon si Xerxes. Si Xerxes ay ang ika-4 na hari ng imperyo ng Persia. Nang siya ay nagahari sa imperyong iyon, ang imperyong iyon ay pababa ng pababa mula sa kataasan sana ng kanyang kalwalhatian. Katatapos lamang ng laban sa mga Grego at iyon ay napakahalagang digmaan na inilaban ng kanyang ama. Dahil ang Persia ay napakalaki, ito ay mula India hanggang Ethiopia. Ang Ethiopia po ay ang Sudan ngayon. Iyon ay isang bansa sa ibaba ng Ehipto. At ang Persia ay isa pong napakalaking bansa sa mga panahon po na iyon. At dahil ang ama ni Xerxes ay sumali sa isang digmaan, kaya naman kinailangan niyang labanan ang ikalawang digmaan laban sa mga Griego. Dapat siyang maghanap ng mga alyansa, magkaroon ng mga suporta sa iba't ibang mga probinsya, sa iba't ibang mga opisyal. Dahil ang kanyang hukbo ay pinagsama-samang mga hukbo. Ayon sa kasaysayan, kahit ang mga Indiano ay nagtungo sa Grego upang lumaban sa digmaang iyon. Kaya naman sa verse 1 to 9 ay makikita po natin ang labis na pagkakalkula ni Xerxes. Ang imperyo ng Persia ay patuloy sa paghina. Si Xerxes ay isang hari na umaasa lamang sa kanyang sarili, sa kanyang kakayahan, sa kanyang kayamanan. At sa kanyang buong buhay ay puro ganito lamang ang kanyang hinahabol. Dito'y mapapaisip po tayo na kung si Xerxes ay nakilala niya ang Diyos, magkakaroon po ba ng pagbabago sa kanyang pagsunod?
Ngunit kung tutusin, kung titignan po natin ang mga Israelitang hari, sila man din ay naghahabol lamang ng pera, ng kayamanan. Ngunit dito natin makikita na ang kahit kahinaan ng tao ay kayang gamitin ng Diyos upang ipakita ang kanyang kalwalhatian. Dito atin pong siyasatin ang ating mga sarili. Sa isang banda po ba ay naghahabol po tayo o kaya hinahanap natin ang Diyos, ngunit sa isang banda ay naghahanap ng kapangyarihan, kayamanan, pagkakilala sa mundo. Si Xerxes ay naroon na laging naghahabol ng kayamanan, ng pera at hindi kilala ang Diyos. Ngunit sa kabila ng kanyang kahinaan ay ginamit pa rin siya ng Diyos para sa kanyang kalooban. Ngunit kung tutusin, si Xerxes, hindi po siya ang pangunahing tahuan sa istoryang ito. At hindi rin naman niya alam ang tungkol sa planong kaligtasan ng Diyos. At ang librong ito ay halos na isulat sa paraang pag-iinsulto sa hari. Para bang siya ay napakamakapangyarihan, ngunit hindi naman nirerespeto ng kanyang asawa. Napakalakas niya, ngunit naroon na kinailangan niyang humingi ng payo sa mga nasasakupan niya. Kaya naman ang manunulat ng librong ito ay para bang ginawa niyang kainsultong tauhan si Xerxes. Ngayon sa atin pong buhay ngayon, nakikita po ba natin ang ating sarili bilang lingkod at likha ng Diyos para sa kanyang kaligtasan? Sunod ay verse 10 hanggang 22. Dito makikita po natin ang kahalagahan ng pag-alam ng ating pagkakakilanlan. Ang simula po nito ay nang si Vashti ay nagalit. Sabi sa verse 10, si Xerxes ay medyo languna. Maaring lasing na lasing o lasing lamang. Pagkatapos ay ninais niya na palabasin ang reyna upang siya ay kanyang maipagyabang sa iba. Ngunit sa verse 12 sabi doon ay hindi pinansin ng reyna ang sugo ng hari. At dahil dito ay nagalit ang hari. Dahil ayaw ng reyna na humarap sa mga lasing na tauhan ng hari. Ayon sa mga theologian, para ba itong ayaw sumunod ni Vashti sa mga kalalakihan? Ito ay maihalin tulad po natin sa gender bias. Kumbaga sa panahon po natin ngayon ay ayon sa pananaw ng feminism. So verse 11, ipinasabi ng hari na isuot ng reyna ang korona upang ipagyabang sa lahat ng naroon ang kagandahan nito, sapagkat ito na may talagang maganda. Kung titignan po natin mabuti, mayroon resonable naman ang nais ng hari na isuot ang kanyang korona upang maipagyabang niya siya sa iba. At kung lalabas nga ang reyna, iyon po ang magiging kasiyasiyang punto ng piging. Dahil kinakailangan ni Xerxes ang panig ng mga taong kasama niya sa pagpupulong.
upang makakuha siya ng suporta at ng mga kaalyansa. Ngunit hindi siya sinunod ni Vashti, bagkus ay naging insulto lamang sa hari. Ito ay dapat sanang panahon upang maluwalhati ang hari, ngunit naging pagkakataon lamang upang makatanggap siya ng insulto. Sa verse 12, nang sinabi na tumanggi si Vashti sa pagharap, kung titignan po natin ito, maaring mapagpalagay natin na hindi alam ni Vashti ang epekto ng kanyang pagdedesisyon dahil ito ay magbibigay ng epekto sa buong imperyo. Dahil ang piging na ito ay hindi lamang pag-inom, paglango, hindi lamang tungkol sa pagkain, bagkus ay isang pagpupulong ayon sa politika upang makatanggap ng alyansa at suporta ng maraming mga probinsya at maraming mga bansa. Bandang huli ay pinili lamang ni Vashti na tanggihan ang hari. Kaya naman siya ay nagalit at puno ng galit. At ginamit ng Panginoon ang kahinaang ito ng reyna at ng hari upang mapagpalang mga Hudyo. Ngunit kung titignan po natin ang kaganapan na ito sa panahon natin ngayon, marami po sa atin ang mababang pagtingin sa ating sarili. Mayroon akong ganitong pakiramdam. Marami ang nag-iisip na sila ay maliit lamang, small potato, little brother, little sister. Lalo na kung ako ay may pagpupulong kasama ang mga coworker. Madalas kong marinig ang mga otoridad, maaari kang magtungo sa entablado. Maaari mong pangunahan ang laro na ito. Hindi ka na little brother, hindi ka na little sister, hindi ka na bastang junior lamang. Maaari kang mangusap kahit sa mga voluntaryo, sa mga tao. Maaari kang magdisipulo kahit sa mga taong mas matanda sa iyo. Kayang-kaya mo ito. Ngunit madalas, ang pakiramdam natin tayo ay napakababa. Pakiramdam natin wala tayong kapangyarihan na gawin iyon. Maaring ramdam natin na sa ating mga tahanan ay hindi naman maganda ang kanilang ugnayan at iniisip natin wala naman tayong magawa upang mabago ang ating mga magulang. Ganito kababa ang ating pagtingin sa ating mga sarili. Ganito kababa ang ating pagkakakilanlan kahit sa Diyos. Kaya naman si Reynang Vashti, hindi niya niyakap kaya tinignan ang kanyang pagkakakilanlan. Minaliit niya ang kanyang pagkakakilanlan bilang reyna. Sa panahon po natin ngayon, kung tayo man po mababa ang ating pagtingin natin sa ating pagkakakilanlan, ramdam natin na mayroon namang mas magagaling kaysa sa atin, mali po tayo. Ang kaharian ng Diyos ay napakalawak. At sa kaharian ng Diyos ay kailangan ng marami pang mga tao na tumindig para sa Panginoon. Hindi lamang po sa iglesia natin ngayon. Ngayon mayroon po tayong mga Bible School student. Huwag po ninyong sabihin sa inyong sarili, ako ay mahina, wala akong magagawa. Ngunit dahil kayo ay matapang na tinanggap ang pag-aaral sa Bible School, alam ninyo na ito ang inyong pagkakakilanlan. Alam mo na kailangan mo maging cell leader. Maaaring inayawan mo ito na maraming beses, ngunit huwag maging katulad ni Vashti. Dahil maaaring ang koronang ito ay mawala din sa iyong ulo. Matuto po tayo mula kay Esther. Maging matapang at sundin ang kalooban ng Diyos. Si Esther ay isang ulila. Ngunit naroon na buong tapang siya na humarap sa Panginoon, na humarap sa kanyang pagkakakilanlan.
at naging dahilan para maligtas ang mga Hudyo. Makikita po natin dito ang kahinaan ni Vashti dahil nagpakita siya ng hindi magandang ehemplo sa lahat ng mga naroon. Ito ay magandang pagpapaalala po sa bawat isa sa atin. Alam po ba natin kung anong klaseng impluwensya ang mayroon tayo sa iba? Si Reynang Vashti ay hindi niya alam kung anong uri ng impluwensya ang mayroon siya sa iba. Lahat po tayo ay mayroong impluwensya. Dahil katulad ng nasabi sa Psalm 8, maaaring katulad po tayo ng mga sanggol, ngunit ang kalakasan ay nagmumula sa Diyos. Sa ating mga pamilya, sa ating mga pinagtatrabahuan. Bago lumabas ang tauhan ni Esther, makikita po natin dito ang pagpili na ng Diyos mula pa nung una. Nawala ang korona kay Vashti dahil sa hindi niya pag-alam ng kanyang tunay na pagkakakilanlan. Kaya naman dapat po nating siyasatin ang sarili, kilalanin ang ating sarili. Mayroon po tayong abilidad na talunin ang bawat nating kaaway dahil tayo ay pinili ng Diyos. Ang Diyos ay nangungusap sa atin sa temang ng taong ito. Naway tumindig po tayo katulad ni Esther. Maging tulad ni Mordecai. Maaari po tayong gamitin ng Diyos upang maligtas ang bansa mula sa krisis. Matanggal ang masasamang impluwensya sa ating opisina at dalhin ang kalwalhatian ng Diyos at maging dahilan upang magkaroon ng kaligtasan sa ating pinagtatrabahuan. Ang bawat isa po sa atin, wag sanang mabawaba ang ating pagtingin sa ating sarili o kaya ay wag mabuhay sa takot. Magkaroon tayo ng pundasyon na katulad ni Esther. Naway pagpalain ng Diyos ang kanyang mga salita. Mga kapatid, tayo po ay tumayo at tayo ay tumugon sa Diyos. Narito ang Diyos na nagliligtas sa atin.
Panginoon, maraming salamat sa iyong pagpili sa amin. Upang kami ay iyong maging mga likha. Tayo po ay dumaing sa Diyos. Panginoon, naway gamitin mo ako. Panginoon, pinupuri kita at pinapasalamatan. Kami ay iyong tinawag upang iyong maging maharlikang pari, maging iyong piniling bansa. Panginoon, kami ay nagpapasalamat sa iyo. Mayroon po sa atin ang Diyos at alam natin ang ating direksyon sa buhay. Mayroon po tayong layunin. Panginoon, maraming salamat sa iyong pagpili sa amin. Kami ay nagpapasalamat, O Diyos, sa simbahang ito. At maging sa iyo, O Diyos. Panginoon, maraming salamat sa iyong pagpili sa amin. Panginoon, nagpapasalamat kami sa iyo dahil dinala mo kami sa 611. Kami ay narito kabilang sa iba't ibang mga cell group. Nang ako ay bata pa at hindi ka pa kilala, lagi mo akong kinakausap ayon sa isang bersikulo at lagi akong nananalangin, ang Diyos ba na ito ay totoo? Panginoon, kung totoo ka, hayaan mong makilala kita. Ito ay napakasimpleng panalangin. At pinakinggan mo nga ang panalangin ng paslit na ito. Pinangunahan ako at sinamahan ako sa aking buong buhay. Panginoon, maraming salamat sa iyong pagpili sa akin. Panginoon, maraming salamat dahil noon pa lamang ay kailangan ko na ng iyong kaligtasan. Ang iyong habag at biyaya ay wagas-wagas. At ako nga ay iyong ginamit. Ako ay tinawag mo. Panginoon, alam ko na ako ay tinawag mo bilang maharlikang pari. Tulungan mo ako upang yakapin ang pagkakakilanlan na ito. Panginoon, ginamit mo ang lahat-lahat sa aking paligid upang makabalik sa iyo. Panginoon, ako'y nagpapasalamat. Ang iyong kaligtasan ay napakalalim at napakalawak. Mga kapatid, siyasatin po natin ang habag at biyaya na ibinigay ng Diyos sa atin. Si Xerxes, wala po sa puso niya ang Panginoon. Siya ay naghahabol lamang ng kayamanan, ng katagumpayan, ngunit di niya alam kung ano ang tunay na nais niya. Kaya naman laging humihingi ng payo sa iba.
Ngunit ngayon, O Diyos, sa amin pong mga pinagtatrabuhan, sa aming pamilya, sa isang banda ay pinanghahawakan ka namin, O Diyos, ngunit sa isang banda saan kami nakatingin. Sa isang banda, sinasabi namin, O Diyos, na naniniwala kami sa iyo, ngunit sa isang banda ay naroon ang kawalan ng kapanatagan, laging naghahabol ng benepisyo. Gumagamit ng kaparaanan ng mundo, pinipilit ang aming mga anak na magtrabaho, kinakalimutan ang interes ng iba. Ganito po ba ang ating sitwasyon ngayon? Na lagi lamang natin gusto ang ating sariling kagustuhan. Laging walang kapanatagan. Tayo po ay maupo at atin pong siyasatin ang ating mga buhay. Na para bang kung hindi makikinig ang ating mga anak sa atin, tayo ay nagagalit. Panginoon, naway tulungan mo kami at samahan. Panginoon, kailangan ka namin. Banal na Espiritu, naway buksan mo ang aming mga puso. Upang makita namin, O Diyos, ang kahinaan namin. Ang aming mga takot. Sa marketplace, sa atin po mga pinagtatrabahuan, ang lahat ay laging naghahabol ng mga benepisyo. Panginoon, naway patawarin mo ako. Kung tayo man ay pinapaalalahanan ng Diyos, tayo ay humingi ng tawad. Sabihin sa Diyos, Panginoon, naway tulungan mo ako. Hindi ko kagustuhan, O Diyos, na manatiling ganito. Ayaw kong gawin ang lahat, O Diyos, ng ayon lamang sa aking sariling kakayahan. Panginoon, naway patawarin mo ako. Madalas, O Diyos, pinapakita ko ang mabuting ako o kaya ang maayos na ako sa iba upang kanilang isipin na ako ay napakagaling, ngunit hindi naman ito totoo. Sa aking puso naroon ang galit, ang takot, ang pagkukumpara. Ngunit ako ay nagpapanggap lamang. Laging iniisip o kaya laging nagpapanggap para lamang tumanggap ng pagpupuri mula sa iba. Ang aking paningin ay laging nasa iba. Upang mapapurihan ng iba at matanggap ng iba.
Ngunit hindi ko pinapakita ang totoong ako sa iba. Alam ko, O Diyos, na hindi mo ito kalooban. Panginoon, naway patawarin mo ako. Upang ang aking mga paningin ay nakapokus lamang sa iyo at nang maging totoo ako sa iyo. Upang ako ay maging integrated na tao. Panginoon, ako ay dumudulog sa iyo. Patawarin mo ako. Ako ay napakapeke. Nais kong ipakita sa iba na ako ay magaling sa pamamagitan ng kung anong kaya kong gawin. Ngunit Panginoon, hindi mo ako tinitingnan sa ganitong paraan. Kahit na hindi ko ito magawa, O Diyos, naroon pa rin na tinatanggap mo ako. Sa tuwing nakikita ko ang aking mga cell member, ang daming lumalabas na pagkakritisismo. Lagi kong sinasabi na para bang hindi sila nakikinig sa akin. Ngunit Panginoon, tanggalin mo nawa ang kritisismong ito, ang paghuhusgang ito. Dahil ako man din, O Diyos, ay iyong minahal at tinanggap. Panginoon, nais kong gamitin ang iyong kaparaanan ng pagtingin sa akin. Ginagamitin ito sa paraang sa pagharap din ng aking mga cell member. Panginoon, kailangan kita, kailangan ko ang iyong banal na espiritu. Hindi ayon sa aking kakayahan, bagkus ay ayon sa iyo. Panginoon, pakinggan mo ang aming panalangin. Kahit na kami ay nasa iyong kaligtasan, ngunit hindi po namin nayayakap ang aming pagkakakilanlan. Ngayon, ang bawat isa sa amin ay kabilang sa iyo, naway tanggalin mo ang aming takot. Tanggalin ang galit. Lahat, tayo po ay tumayo, tayo ay manalangin ayon sa Espiritu. At idalangin sa Diyos na tanggalin niya ang bawat takot, ang bawat galit. Naway tanggalin ng Diyos ang lahat ng mga pananaw na hindi kabilang sa Kanya. Ang lahat ng kayabangan atin pong isuko sa Diyos. Panginoon, tanggalin mo ang bawat pagkukumpara, ang bawat inggit. Panginoon, kami ay dumudulog sa iyo.
Pakilinisan mo ang bawat isa sa amin. Tanggalin mo, O Diyos, ang bawat kabigatan. Panginoon, tulungan mo kaming makalapit sa iyo. Tulungan mo kami na makabalik sa iyo, O Diyos, at mawala o kaya'y lumayo sa takot sa kadiliman. Panginoong Hesus, kami nagpapasalamat sa iyo. Ngayon ay panibagong simula. Ito ay panibagong taon. Nais naming maranasan ang iyong kalaliman, ang iyong kalawakan. Alam namin, O Diyos, na ang bawat isa sa amin ay may kanya-kanyang pagkakakilanlan. Kami ay nagtungo sa 611. Alam namin, O Diyos, na ang bawat isa sa amin ay iyong mga nilikha. At sa amin, O Diyos, ay napakaraming mga cell leaders, mga Bible school student, o kaya mga magulang, o kaya mga anak, sa iyong kaharian, O Diyos, narito ang aming pagkakakilanlan. Maaring noong nakaraan, O Diyos, ay hindi namin alam kung paano isabuhay ang aming pagkakakilanlan. Ngunit ngayon, O Diyos, sa pamamagitan ng iyong mga salita, alam namin na mayroon kaming impluensya. Ngayon, ilabas po natin ang ating mga cellphone at atin pong isulat ang impluensya na mayroon po tayo sa taong ito ayon sa pagkakakilanlan na mayroon tayo. Bilang Bible School student, maaring dapat ninyong pag-aralan pa ang salita ng Diyos at ipahayag ito sa iba sa pamamagitan ng pagtitisipulo o kaya sa ating mga marketplace, sa ating pinagtatrabahuan, kung kayo po ay supervisor. Kailangan ninyong dalihin ang atmosfera ng pag-ibig sa inyong grupo. O kaya bilang subordinate, dapat naroon ang kahinahunan sa atin pong grupo. Tayo po ay gumawa ng pangako sa Panginoon kung paano magkaroon ng impluensya, lalo na sa taong ito. Maaari po tayong magsulat ng punto ayon sa iba't iba nating pagkakakilanlan. Maaari po itong maging pagpapaalala po sa atin sa taong ito. Minsan, maaaring nangihina po tayo, nahihirapan, ngunit maaari po natin gamitin ito upang ipanalangin ang ating sarili. Banal na Espiritu, naway tulungan mo kami. Hindi lamang ito basta-bastang tungkulin sa pangumagang debosyon.
Panginoon, naway gamitin mo ang aming mga buhay upang magbigay impluwensya sa iba. Kami ay iyong pinili. Ang bawat salita, O Diyos, na naisulat dito ay hindi lamang pumula sa amin, bagkus ay mula sa iyo, Banal na Espiritu. Ang kapangyarihan, ang kumpiyansa, ang pag-ibig na nagmumula sa iyo. Ang aming pagpupursigi. Panginoon, sa pagtayo po namin, sa pagkakakilanlan na mayroon kami, magkakaroon din kami ng impluwensya sa iba. Magdadala ng pag-ibig ng Ebanghelyo. At ang otoridad na iyong binigay sa amin upang magbigay kagalingan, magbigay kagalakan. Narito na dadalhin mo, O Diyos, ang lahat naming minamahal, ang bawat naming pangangailangan. Panginoon, ipinagkakaloob ko sa iyo ang lahat. Tapos nito, maaari po tayong tumayo. Ilagay po natin ang ating kamay sa bawat po nating isinulat. Atin pong ipanalangin sa Diyos. Gumawa ng pangako sa Panginoon. Gumawa po tayo ng pangako sa Panginoon. Nais nating isabuhay ang pagkakakilanlan na ibinigay ng Diyos. Atin pong dalhin ang lahat ng ito sa Panginoon. Panginoon, niyayakap ko ang pagkakakilanlan na iyong binigay sa akin, ang pangitain na iyong binigay. Nais ko, O Diyos, na sundin ang puno ng buhay. Nais kong maging iyong maharlikang pari. Panginoon, nakikita mo ang bawat isa sa amin. Kami ay tumutugon sa iyo ng may aksyon. Panginoon, nakikita mo ang lahat sa amin. Nakikita mo kaming lahat. Naritong tumutugon sa iyong pagtawag. Panginoon, kami nagpapasalamat sa iyo. Nakikita ko, Diyos, sa maraming kapatiran na narito. Ang bawat isa dito ay nais na maging iyong lingkod,
may iyong sisidlan, lalo na ang mga Bible School student. Panginoon, nais naming maranasan ang iyong milagro sa taong ito. Panginoon, maraming salamat sa libro ng Esther. Ang bawat kapatiran, Vashti. So verse 11, ipinasundo si Reyna Vashti, pinasabi na isuot ang reyna ang korona upang ipagyabang sa lahat ng naroon ang kagandahan nito, sapagkat ito na may talagang maganda. Ang pinakamaganda at sa lahat ay si Vashti, at itong luwalhati ng hari. Dito pinapakita po kung paanong ang kinoronahan ng isang hari ay ang kanyang luwalhati. Sa parehong paraan, tayo po'y kinoronahan ng Diyos at tayong kanyang luwalhati. Tayo ay kanyang pinili. Minsan hindi po natin maunawaan, hindi natin alam, ngunit naway wag po nating baliwalain ang pagkakataon ng paggamit ng Diyos sa atin. Kayong lahat na tumagon, kayo ay luwalhati ng Diyos. Ngunit kinakailangan po nito ng puso ng pagsunod. Katulad ni Vashti, hindi siya sumunod sa hari. Ngunit, ang Panginoong Hesus ay namatay para po sa atin, namatay sa krus ng Kalbaryo. Ang puno ng buhay ay dapat na maitanim sa mundong ito. Upang matanggap ang pagpapala na nagmumula sa Diyos, matanggap ang misyon na mula sa Kanya, ang atin pong buhay ay magiging sisidlan, alulod ng pagpapala. Minsan hindi po natin alam kung bakit kailangan nating isuko ang ating mga trabaho, ang ating kayamanan. Mga bagay na ating nalimutan, mga bagay na ating pinahalagahan, ang ating pamilya. Ngunit sinasabi ng Diyos, tayo ay Kanyang sasamahan. Panginoon, maraming salamat. Dahil ang lahat ng naritong lumabas ay ang iyong luwalhati. Nawa ang buhay ng bawat isa ay magbigay kapurihan sa iyo. Sa ngalan ng Panginoong Hesus, kayo ay aking pinagpapala, kayo ay napakaganda, kayo ay pinagpala ng Diyos. Kayo ay pinili na sisidlan ng Panginoon. Naway ang puso ng pagsunod ay sumainyo upang purihin ng Diyos kahit sa napakahirap na sitwasyon, kaduluduluhang pagkakataon. Buong buhay natin tayo ay magpapakumbaba. At ang kalwalhatian ng Diyos ang maghahari sa ating buhay. Sa marketplace man, sa pamilya, sa lahat ng ating pupuntahan. Panginoon, naway samahan mo kami. Ito ang aming dalangin sa ngalan ni Jesus. Amen. Dito po nagtatapos ang ating pangumagang debosyon. Magandang umaga.